Alam nyo, ang DDS, very supportive yan kay Tatay Digong. Kahit sino itulak yan, susuportahan. Pero this time, ako naniniwala, hindi na nila gugustuhin si Bato after what happened. Kasi hindi natin, ipuntahan natin yun sa mga nanonood ng live. May sinasabi dito, binabanggit na ni Morales ang pangalan ni BBM. Binabanggit niya na. Instead na to si Senator Bato mag-follow up question about doon kay Morales patungkol doon sa droga, bakit nababanggit niya si Marcos, lumihis siya. At ang tinanong, yung PIDEA. Sana, Senator Bato, nag-follow up question ka doon. Kung top-notcher ka sa pag-i-interview, hindi rin naman kami bobo sa pag-i-interview. Alam namin yung gawain. Kung gusto mong talagang malaman ng katotohanan, you will follow up question. Alam to ng mga vloggers na Batikan din at nag-i-interview din. Batikan at mga baguhang nag-i-interview, ginagawa yan. Kung gusto mo talagang malaman yung side ng isang tao, magpa-follow up question ka, hindi ka lilipat sa kabilang tao. Ang nakita ko dito, ang lupit na nung binitawan ni Morales, and yet, iniba mo ang topic. Iniba mo ang tanong. Pwede kong ipakita yan dito. Pwede nyo, napanood nyo yan. Binanggit niya si BBM. In record po yan. Tapos magagalit kayo kay Maharlika. Tapos nung magagalit ka kay Maharlika, after your drama, bigla mo nang pinutol. Ayun na. Inilabas na yung kay BBM. That investigation, that hearing, kung totoo, yung nasa listahan si Marcos o hindi. That is the main issue. Yan ang investigasyon eh. Huwag kang aalis doon. Ang nangyayari, parang ang inimbestigahan ninyo si Morales. Ang PIDEA, ang dinidiin si Morales. Dapat ang side ng PIDEA, tingnan nila, totoo ba na nasa listahan si Marcos o hindi? Ba't kayo nalihis? Ba't kayo napunta kung saan-saan? Alam mo yun na yun eh. Yung binanggit ni Morales, that is the main purpose. Yun na po yung katas. Yun na yung katas ng hearing. Nung binanggit ni Morales yung katas ng hearing, sa ibang topic ka pumunta. Sabi ko, ano ba ito? Bakit mo panilihis? Ayan na isinubo na sa'yo. Kung bagat sa isang taong gutom na gutom, eto nilatagan ka na ng crispy pata. Anong ginawa mo? Nag-cellphone ka pa. Hindi yan ang ugali ng isang taong gutom. Hindi yan ang ugali ng isang taong gutom sa katotohanan. Ang taong gutom sa katotohanan, pag andyan na yung pinakakatas, katasan mo na. Ba't ka pupunta sa iba? Ba't ka pa kumontent doon? Ito ay hindi pagdidiin kay Marcos. Kasi kung pwede mo ngang maipagtanggol pa si Marcos sa paglabas mo sa katas na yun. Kasi lalabas doon, makikita kung totoo nga, possibly, na user or sober si Marcos. Which is which? Paano mo makukuha yung katas? Iba ginawa mo. Sabaw na tinapon mo pa. Huwag kayong magtatapon ng sabaw. Pambihira. Palay na lumapit eh. Ayan na, nasa lapag mo na. Sabaw na, nandiyan dyan. Iba pa ginawa mo. Kaya, alam mo, kahit nagsasabi ka ng totoo, Senator Bato, at hindi ka panig sa mga Marcos o sinasabi mong hindi ka bayad ni Lisa, let's assume, totoo yung binabanggit mo. We cannot blame the people. Why? Here you are again. The way you conducted the investigation. Same thing na nangyari kay Tebes. Same na same yan eh. Kaya noon pa lang, sa panahon pa lang ni Tebes, marami ng DDS tinatabangan sa'yo because how you conducted the investigation. Tapos inulit mo na naman ngayon. Diba? Hindi ko sinasabing may pinapanigang ka. Kasi nga sabi mo, hindi mo naman iimbestigahan yan kung panig ka sa mga Marcoses at kay Lisa. So may punto ka ron. Kaya mo nga inimbestigahan dahil hindi ka panig kung kanino man. Pero kasi yung pag-iimbestiga, iba eh. Diba? Saan napunta eh? Ang lumabas nito sa investigasyon, kasalanan pa ni Morales. Diba? Kaya nga alam nyo, pansinin nyo, anong binabanggit ni Morales doon? Bakit lumabas yung papel na yun? Ang punto niya, may problema within the PIDEA. Kasi yung papel na yun, lumabas, paano, pati yung video lumabas, paano nalaman ni Maharlika? Siyempre, kailangan magsalita ni Morales dahil nasa gitna siya nung bakbakan. Dahil siya ang pumirma ron. So, hindi kasalanan ni Morales. Kaya ang sabi ni Morales, bakit nakakalabas yan? Ang puntos ni Morales dyan, sa aking tingin,
merong PDEA na ayaw na rin at gustong ilabas ito, possibly, pero ayaw malagay sa alanganin. Baka sawa na rin. Gusto na rin manindigan. But syempre, nasa loob siya, ayaw niyang malagay sa alanganin. Remember yung dating PDEA chief, natanggal agad. Nung meron siyang nahuling droga ng isang anak ng mataas sa posisyon. Posibleng may ganun. Ayaw niya madamay. Pero nagli-leak eh. Yan po ang sinabi ni Morales. Baka may problema within the PDEA. Yan ang dapat yung solusyonan. Hindi kayo dapat magalit kay Morales. Nagkataon, ang sinasabi ni Morales kanina, yung testigo, nung pumirma na nasa listahan si Marcos, pinatatahimik siya. Pinadidinay, basta i-deny mo lang. Hindi niya pwedeng gawin. Bakit niya gagawin yun? Siya ang nakapirma. Sa kanya galing yun. Siya ang mayroon sa listahan nun. Hindi ka pwedeng magdi-deny at magdi-deny lang. Malalagay ka sa alanganin. Pag dininay mo yan, under oath, in the future, pag binalikan yan, remember this, binanggit na po ni Tatay Digong yan. That is very dangerous. Ibig sabihin, nakita at alam yan ni Tatay Digong. Kung alam at nakita yan ni Tatay Digong at idininay ni Morales ngayon, by the time umikot ang gulong at ang Duterte na nakaupo, malalagay sa alanganin si Morales. So ano dapat niyang gawin? Sabihin niya na lang yung totoo at hayaan niya ang katotohanan magtanggol sa kanya. Ang problema noon, nag-leak, nadamay tuloy siya. 'Di ba? Isa pa yan eh. Binanggit na ni Morales si Tatay Digong. Sinabi yan ni Tatay Digong, alam ni Tatay Digong yan. Binanggit na. Binanggit niya na Senator Bato. Nadinig ko yun eh. Nakalive ako noon. Instead na nag-follow up question ka, ni hindi mo binanggit si PRRD. Pwede mo nang sigurado ka? Alam niya ni PRRD, yung mga ganong katanungan, follow up question ba? Para maliwanagan ng lahat. Hindi, umiba ka na naman. Pagka madidiin sila, madidiin ang mga nasa listahan, umiiba ka. Panuorin nyo. Umiba siya eh. Hindi mo pinalo up question. Binanggit na si Tatay Digong. Alam mo, kung hindi po totoo to tandaan nyo mabuti ito ha. Kung peke po si Morales, una, anong mapapala niya? Wala siyang interior motive. Malalagay ang buhay niya sa alanganin, malalagay ang pamilya niya sa alanganin. Wala siyang mapapala. Pangalawa, idiniin niya ron si Marcos, tapos binanggit niya si Tatay Digong. Dalawang matitinding nilalang sa bansang ito. Kung hindi siya nagsasabi ng totoo, yari siya doon. Bakit? Lagot siya kay Marcos. Di lagot din siya kay Tatay Digong. Saan ka pa pupunta ng parte ng Pilipinas? Wala ka nang pupuntahan. Nagpasinungaling ka. Kung nagsinungaling siya, ha? Nagbigay ka ng sinungaling na katotohanan, na facts, na detalye patungkol sa Marcos, nagbigay ka pa ng kasinungalingang detalye para sa Duterte. Ano papuntahan mo niyan? Wala na. Kita mo yung lakas ng loob ng mama? Why? I strongly believe, in my opinion, he is telling the truth. Ngayon, kung hindi totoo, i-deny yan ni Duterte. I-deny din yan. Lagot siya. I may be wrong, I may be mistaken, but in my honest opinion, he is telling the truth. Pasensya kung mali ako. Hindi mo pwedeng idiin ang presidente at ang dating presidente. Yari ka dyan. Andoon na binanggit na in one sentence ni Morales ang nakaraang presidente at ang incumbent president. And yet, lumihis ka ng statement. Lumihis ka ng topic, Senator Bato. Now, masisisi natin ang taong bayan. Masisisi natin sila. Delikado po ang pagtakbo mo sa Senado. Hindi mo po pwedeng masisi ang taong bayan. You need to assume responsibilities. Whether totoo, hindi yung sinasabi mo, pangit po yung pagkahanda. At the very least, kung honest kang hindi ka nabayaran na gaya ng sinasabi mo, at the very least, pangit yung pagkakandak ng investigation. Pwede mo lang kuhanin yung katas. Lumihis ka pa. Bakit? Senator Bato, bakit? Yan ang tanong ko